Yo, welcome back sa number one male podcast, Zaunis Asia, soon sa buong mundo. What to support? Podcast. Sabi ko sa inyo, di ba? Ako nagsabi niyan dati pa. Kung wala kayong mga masculine role models, So welcome mga pare sa mga girlies, tropas na nanonood ng podcast natin. Kung may girl dito, bilib ako sa'yo nanonood ka. Medyo masakit sa tenga to Pero welcome. Pero minsan kasi kailangan pagsabihan ka talaga. Para kailangan ng society to. Itong mga ganitong klaseng podcast. Tama na. Yung puro entertainment, puro prank shit na yan. Hindi nakakatulong yun sa mga kabataan. Welcome kayo rito. Isipin mo, pre, kung maraming tao ang ayaw na real talk. Mga nag-message natin, gusto ma-real talk eh. Naghahanap bro talaga. Oh, pre, may nagsabi pa sa akin, pre, gusto... Chista. Pre, masokista diba? masochista. Chista. Masokista. Meron pre, sabi, gusto kita makita personal tapos i-real talk mo ko. Ganun. Ganun sinasabi. Marami ang madalas. Alam ko nakaka-receive din ganito. Alam ko naman boss yung dapat kong gawin pero mas gusto kong i-real talkin mo ako. Eh hindi mo alam yung dapat mong gawin. In order para mas matuto ka pa sa buhay, I realize natanggapin mo na hindi mo talaga alam yung ginagawa mo in the first place. Ito. Yun lang yun. Oo, kasi, ito yun, no? Para maalis ka sa pagkasupot, kailangan mong aminin na supot ka. Di ba? Hindi ka makakalis nun pag hindi mo aaminin eh. Correct. Kapag nasa in denial stage ka pa, lalong hindi mo ma-absorb yung knowledge. Yung sinasabi nila sa office na dapat parang kang sponge. Na lagi sinasabi sa office yan. Dapat lagi kang parang sponge. Absorb ka ng absorb. Sorry. Eh hindi nga mangyayari yun kung nagde-deny ka nga. Tanggapin mo, hindi mo alam ginagawa mo, kulang ka sa knowledge. That's it. Ako, way back 25 ako, nung nagbisor na ako, ganyan, mga ganyang edad ko. Feeling ko alam ko na lahat eh. Feeling ko tali-talino ko na. Noon pala, gamunggulan pala yung posisyon ko doon. Feeling ko, nagkata na ng sahod ko, di ba? Kahit pa paano, nakaka-30, 35 na ako ng time na, kumaka-40 pa pag maganda incentives. Feeling ko, tangina, alam ko na, feeling ko nang galing ko na, pero netong natatagdag yung edad ko, wala pa pala akong alam masyado. At kulang ang isang buhay para matuto. Kulang. Oo. Pero sa tingin mo ba pare, paano napapasok yung tao sa ganyang klase ng mindset sa tingin ninyo? Yung mindset na Gusto mag-advance? wala na akong kailangan matutunan. Or, ay teka, may mali. Mali yun. Paano yun? Yung kanina? Alam ko na ang lahat. Oo. Paano napupunta doon? Hindi kasi mali nga Malaki yun. ulo. Mali nga yung alam ko na lahat. So, paano nga mababago yun? Anong sa tingin ninyo yung solution dun sa maling mindset na yan na alam ko na lahat? Kailangan dumisconnect siya doon sa ano niya, sa shit na yun. Halimbawa, sa totoo lang, nung dancer tayo, kaya ako rin na-deserve yung spot kasi from trainee nyo, so nandito ako from trainee nyo, biglang kanang kamay mo. Prepare ka na, ganun. Yeah. Betlog ka pala eh. Kanang kamay. Sakto dalawa sila nun, pre. Kanan Dito, kaliwang dalawa. betlog ni Joshua. Kasi yun yung titi, oh. Ha? Yung ulo mo yung tinuro Yung niya. ulo, Titi gago. daw yung ulo mo. Hindi na gets lumingon eh. Ano to? Hindi. Tapos tuloy mo na siya, sabi mo. So, kaya, alam nyo, kaya nyo na feel na deserve ko yung spot na yun. Kasi, nakikita nyo sa akin na convince ako para dun talaga ako. Para dun talaga ako. Pero, ang naging disadvantage yun, pre, sa totoo lang, may kasamang laki ng ulo yun. Kahit nakita nyo, pre, ganito, kahit nakita nyo nag-workshop ako sa iba, kumukuha ng knowledge, sa totoo lang, meron akong mga knowledge sa sayaw na dinidismiss. Hindi, di yan. May ganun ako, pre. Alam mo kung alam ko na yun dati pa, mas magaling pa ako. Kung nag-humble ka. Oo. Pre, meron eh, naramdam ko yun eh, na may wall ako nung time na yun, pre. Nararamdaman mo ba sa akin yun? Hindi, May kanang betlog ka lang niya eh. Di, may isa tayong class dun, pre. Naglaking class tayo, ayaw mo nun eh. Ayaw Yan. niyo nung At ang pangit ko doon, ang pangit ko pag ganyan. Kasi parang ewan ko, parang dating sa akin, hindi mo siya trip eh. Oo. Ayoko nung groovy. Pag hindi niya trip, di niya talaga gagawin na Hindi maayos. niya gagawin. Yan. Eh di pag ganun ka rin, Hindi, ako, Pagka inadap hindi- ko lahat, pre. kapag ka hindi mo trip, binabarubal mo,
Parang, Saan? Kailan? Di ba? Yung mga ganun siya moment, parang, tama na yan! Tama na yan! Pero hindi sa sayaw. Hindi Pero sa sayaw. Sa sayaw, pre, sobrang sponge ako nun. Oo, tama kasi nag-cramp ka, Nag-class ng nag-popping cramp, ka. Nag-popping, laki, lahat. Inattendan ko. Tama nga, no? Totoo. Tapos ako nga, meron akong mga ginaganon. Pero sa totoo lang, kung babalikan ko yung sarili kong yun, may ego na rin na part eh. Ayokong aralin yung lacking. Kasi makikita tayo ng mga member natin na tinuturuan ko na ako yung nagpapaturo, 'di ba? Yun yung ganun ang ego mo noon. Ganun. Marahil, baka hindi mo pa kasi kilala sarili mo noon. Oo, 8 assets sa lahat ng social media accounts. Yun, maganda. Punta ka dun sa Maganda Facebook, pagkakabasa. mag-message ka. 8, nasa yung Discord link kasi dun natin pag-uusapan yung mga sikreto. Tapos yung merch ng 3PM Gang, meron niyang Shopee link dyan sa baba. Nandun. Abangan ninyo yan. Joshua Boy para sa lahat ng social media. Mga pabango natin na makatulong sa daily life mo. Available sa mga shops natin. Go ahead, check them out. Nandiyan yung mga link sa description. Kung like ka na nun, mag-source ka. Mag-scorch. Mag-sports ka, sports. Sporks. So, isa daw, General ng Soy Army, social media icon, hari ng hip-hop, underground. Ingatan yung pera nyo, mga kabataan. Smile Makers Clinic. Thank you. Woo! Dahil sa inyo, di na ako pwede magkape ng walang straw. Hindi yun. Talaga? Oo, kasi babalik yung, mawawala yung whitening, sayang. Babalik ka pa naman, di ba? 2 sessions, sabi mo kanina. Every 6 months, pupunta ulit, gagawin ulit. Sensitivity kasi grabe talaga. Pakita ko lang sa kanila to. Yan, ilagay natin sa camera to na yung ilalagay namin sa t-shirt ng mga na pirma ni... Ay, dapat nga, wag na natin sabihin eh. Sabihin Wag ba ba? natin? Oo, dapat. Hindi, okay lang Okay yan. na ba yun? No, Para pagbukas nila. Hindi, yung message natin sasabihin. Pero Okay. anuhin ko lang na meron talaga, ito talaga yun na ilalagay natin doon para alam nila na legit talaga na yun yung merch ng ng 3PM Gang. Ayan Ayan. Bahala na kayong mag-zoom. Sa yan. Yun lang. Kasama yan sa t-shirt na bibili ninyo. Oo. So, may mga surprise letter dyan na personalized, pirmado namin yan. So, di ba? Parang thank you na rin. Thank you. Gift namin sa pag-suporta ninyo sa amin, pagbili ninyo ng t-shirt. So, yan ang i-expect ninyo sa mabibili ninyong t-shirt. Yeah. Ano yung topic natin kanina? May gusto ko ipasok dun eh. Yung about sa alam mo na ang lahat. Oh, Yan. Napakagandang topic niyan. Maraming mga tao makaka-relate dyan. Darating ka kasi sa point ng buhay mo na feeling mo alam mo na lahat. Pero, sasampaling ka rin ng tadhana at ipaparamdam sa'yo, hindi mo alam. Totoo. Kapag hindi mo na-gets yun, patay ka. Patay na yung growth mo. Hindi ka na mag-grow. Pero kapag sinampal ka ng tadhana na, boom, ayan, hindi mo pa alam, marami ka pang hindi alam, appreciate mo yun, oo nga, thank you. Doon ka na mag-grow na mas malala. Exponential naman yun. Doon ako pinaka natuto. Pansin ko, sunod-sunod lahat eh. Pati numbers ko nag-follow eh. Simula nung tinanggap ko na hindi ko alam lahat. Kaya delikado yun sa sa bata pag nakakuha ka kaagad ng ng glory na parang champion agad. Early 20s halimbawa. Delikado yun eh kasi bata ka pa. Literal 20 anyos. Literal na marami ka pang hindi nararanasan. Correct. Pero kinukuha mo na yung posisyon na commander na ako. Maraming ganyan ngayon. Magaling na ako, may napatunayan na ako, commander na ako. Ngayon, sinasabi ko, once ako naging ganon, talaga sinabi ko sa inyo, napigilan talaga yung growth ko. Alam ko may wall eh. May mga part na ayaw kong pag-usapan, i-skip ko, which is may power ako kasi ako yung nasa posisyon nung time. Wag na yan. Gaganon ka lang eh. Wag yan. Hindi yan kailangan ng grupo. Magpapanggap ka lang na ganon, no? So, Tutorship ko pala. hindi naman ganun ka-literal. Pero basta merong mga topic nun na nagagawa kong wag na lang pag-usapan. Avoid. Na-avoid. Maganda yung question ni Josh kanina eh. Bakit ba nagiging ganun ang isang tao? Ba't pumapasok siya sa eksenang alam ko na ang lahat? Ang sabi mo is nagkakaroon ng posisyon agad nang hindi pa naman ready. Kaya challenge yun dun sa yung mga early 20s ngayon na naging successful. Di ba, napag-usapan na rin natin to eh. Na
Okay, nakuha mo yung ganyang glory sa edad na yan, pero pupuntahan mo pa tong edad na to, ganito ba itsura mo pag dumating ka sa edad nito? Dahil maraming kwento ng maagang success, pagtanda, grabe yung pagka-broke, di ba? Nanlilimos. Alam mo yun, kaya ang galing talaga ng ang galing ng universe eh. Rerespetuhin at rerespetuhin mo talaga yung matanda. Kahit gaano ka pa kagaling, bata ka, kahit gaano ka pa galing. Kasi yun eh. Wala ka pa dun. Wala ka dun. At sigurado, pupunta ka rin dun eh. Oo. Di ba? Paano mo igagaranti sa akin na ganito ka pagdating mo dito? Di ba? Yeah, for example, magpo-point out lang ako ng specific scenario. Kasi nung politics na mapapasok ko lang saglit, di ba? Maraming kabataan nung na-engage sa politics, mga bago pa lang, akala nila alam na nila lahat. Di ba? Meron silang inaangat ngayon na parang idol nila, ganyan. Inaangat nila. Hindi, ito malinis to. Sure kaming malinis to. Sabi ng mga matatanda, pare-pareho lang yan. Kaya ayaw na namin dyan, ayaw na namin umano sa politics, kasi pare-pareho lang yan. Eventually, nakita nila yung tunay na kulay. Bumabaliktad yung mga idol nila, yung mga ayaw nilang policy na binibigay ngayon sa, na-surprise sila. So ngayon, totoo yun, universe mismo magsasabi sa'yo na totoo talaga sinasabi ng matatanda eh. Kasi mga matatanda, alam na nila yan, all throughout the years, nakita na nila yan kung anong result ng mga ganyan. Wala talagang iisa ang sinabi pagdating sa politics. Talagang minsan bumabaliktad, dating kaaway, bumabaliktad, nagiging magkakampi, nagiging magkaaway. Kulat sila ngayon, tahimik sila. Oo nga, no? Unpredictable ang politics, do you agree, guys? Totoo nga. Unpredictable talaga. Oo. And unpredictable, sobrang gulo at malalim ang rabbit hole. Yeah. Kaya ayoko debate kapag usapang politics. Ayoko niyan. Wala Kasi siya, parehas naman natin di alam yan. Parehas pa tayo nagtatalo. Kayo kasi, feeling nyo kasi alam nyo na yan eh, pag usapang politics. Yung mga base ninyo, mga napanood nyo lang din naman sa TV na binabayaran. Kaya kami, tinigil namin yung pag-topic ng mga ganyan. Dati mahilig kami, di ba? Kung mapapansin ninyo. Wag na, may stress lang kayo eh. Tsaka wala tayong control eh. Pag-usapan natin, wala naman tayong solution dyan. Yung nagkakaroon kasi ng syndrome yung pagpalagi kang audience. May syndrome yung mga yan na since sila yung laging nakaupo, nanonood lang, nasa harap ng TV or sa social media man yan, nakukuha nila yung spot na hindi nagkakamali. Hindi ba sila sumusubok eh. Wala sila sa spotlight eh. Hindi nagkakamali. So, the more na ginagawa nila yung pagnood, feeling nila, sila yung magaling at matalino. Diba? Nanonood lang eh. Feeling nila kasali sila doon. Feeling nila kasali na. So, pag may kakapanood nila ng politics, ganyan. May nagting, uy, ang galing ko, eto na. Bibitaw ko na to. Ganun eh. Pero mali. Mali. May singit ka pa dun sa unang pinag-usapan na yung feeling mo, alam mo na ang lahat. Isa sa babasag sa mga ganyan ng tao, pag nakakilala ka ng mas malapit sa'yo, 10 times. Kasi, kala kasi ng mga tao, kaya alam na nila lahat, wala ka pa kasi namimit ng mga bigger fish talaga. Pag na-meet mo yung maraming beses yung mga bigger fish, tol, tulad na experience mo, di ba, umupo ka sa table nila, ng mga big fish din, di ba? Sinampal ka ng humbleness, parang, feeling ko, alam ko na lahat, and then boom, madami akong kailangan marinig pa pala talaga. Para nila nakuha yun, di ba? Yun nga yung solution eh. Diyan din ako papunta mamaya eh. Ang solution talaga para matanggal sa isang tao yung alam mo na lahat, sumubok ka nga ng bagong bagay eh. Yun talaga yun. Kasi pag sumubok ka ng bagong bagay, you meet also new people. So, kumbaga, 2 birds, 1 stone lagi. So, ganun. Kung meron kayong kakilalang ganyan or ikaw mismo, aminado ka na ganyan ka, you meet new people. For example, itong pagpa-podcast natin, nag-guest tayo, kahit papaano meron siyang ganun sa atin eh. We meet new people na, uy, okay pala. Lalo na yung bumaba dito si Boogie. Kaya sabi ko nga, nag-gain ako ng respect sa kanya nung bumaba siya dito na parang dati na
nakikita ko lang siya sa TV, iba yung Wala kang perspective respeto ko sa kanya dati. Hindi Hindi naman. pa siya bumaba dito, wala kang respeto Hindi, sa kanya. respeto sa pagiging rapper niya. Diba? Paninira to. Respeto sa pagiging rapper niya, sa pagiging artist niya. Pero nag-iba lang talaga yung tingin ko. Na marami rin ako natutunan sa kanya at that time na nagpa-humble din sa akin na parang di ko pa talaga alam lahat. Oo. So, isa yun. Tama yun. Totoo yung sinabi ni Isa daw kanina. Ano to? So, ito yan, no? Ito, tingin ko, hindi rin popular na opinion to eh. So, marami. Popular opinion. Lalo dito sa space natin, laging hinahanap yung best version ng sarili ko. Sana marating ko na yung best version ng sarili ko. Raratatat ka, gano'n. Rat-rat. Gusto ko naman ko yung best version ng sarili ko eh. Pero ba yung totoo? Yung best version ng sarili mo, alam niyang hindi niya maaabot yung best version ng sarili niya. Ibig sabihin, best version ka ng sarili mo kapag laging gusto mong matuto. Kapag hindi mo i-claim na ito na to. Nakuha ko na. Alam ko na. Hindi. Once na maging ganun ka, worst version na nga ng sarili mo yun eh. Kasi kaya ka nagiging best. Kasi yan talaga yung framing na na binigay ng universe sa tao eh. Ang perfect version ng tao ay hindi tumitigil matuto, magpaturo. Yun. Hindi master na talaga na hindi na wala nang student mode, 'di ba? Kasi yun eh, katapusan talaga yun eh. Pag sinabi mo sa sarili mo, wala na akong pag-aaralan. Parang yun, self-compromise yung ginawa mo sa ganun. Oh, and also, pag, eto na, may nakikita tayong ganitong klase ng mga tao dati. Hindi ko na lang din ipo-point out. Point out mo. Na the best sila dun sa industry na yun, pare. Pero nung nalaos yung industry na yun, dahil di sila nag-adapt ng iba, puta para silang tanga, pre. Ang supot nila tignan dun sa pre. napag-iwanan nilang industry. Oo. Totoo yan. Kaya pagka nakikita ko dati, idol ko, pero ngayon dahil yun pa rin ang ginagawa mo ngayon at wala na yung industry na pag-iwanan na, ang pangit tignan, pre. Para kang matanda. Na nalugi. Hindi, matandang nalugi. Tapos, pilit mong sinusuksok yung sarili mo sa mga Gen Z. Ganun ang itsura. Alam mo yung hey dude, pero gurang ka na. Ganun ang dating sa akin. Kaya parang, dahil yan kasi. Tapos, dahil gurang ka na, parang yung mga bata dun sa circle mo, parang patalikod kang tinatawanan. Parang, creepy, parang ganun. Eh sabi ko, mali eh. Kaya, importante talaga sa isang tao na, okay, the best ka dyan, good yung ginagawa mo, the best ka dyan, but you also have to, explore new things. Para kahit papaano, nalilevel down ka. Alam mo yung mayroong ang touch ng reality. Para nga sa akin, kung doon ka lang lagi gumagalaw, kung saan ka komportable, somewhat nagiging delusional ka rin eh. Oo. Nagiging delusional ka rin. Pinaliit mo yung mundo eh. Oo eh. Na para bang, yun, dahil delusional ka, iisipin mo na, the best ako. Yan. Mali yun. Na-separate na yung ito ka lang naman the best eh. Madalas mangyari ito sa corporate eh. Boss ako dito sa corporate na to. Hindi, So, paglabas niya, corporate? feeling niya boss pa rin siya. Sa Philippine dance community rin. Sige. Oo, ganun nga, the best ako. Kaya pag lumalabas sila, pre, kung ano yung best na tingin nila sa dance community or sa corporate, nagmumukha silang tanga dun sa labas. Di ka the best dito, pre. Langgam ka lang dito, kaya yung galaw mo, iayon mo. Pati dun sa random place. Ganun niyo. Ramdam ko, gago, parang tanga, oh. Ginawang identity. Oo. May mga taong na-meet ako na feeling nila alam na nila lahat. Sige boka sila ng sige boka sa akin. Ganito gawin mo. Ganito kasi yung ganito yung ginagawa ng mga ganyan eh. Ganyan. One thing na nagpapa-question sa akin, kung alam mo na lahat, kung alam mo yan ang gagana, bakit hindi mo na-apply sa sarili mo? Bakit napaka-worse ng sitwasyon mo? Marami ako na-meet na ganyan. Isa sa na-observe ko sa kanila at natutunan ko sa kanila, hindi yung mga pinagsasabi nila eh. Ang natutunan ko is walang silbi lahat ng knowledge na nakolekta mo kung bobo ka mag-execute.
At takot ka mag-execute. Dito nagfe-fail yung mga taong alam na nila lahat eh. Kung mapapansin mo, may tao ka na-meet sa buhay mo na every time na may sasabihin kang idea, ay oo, kasi ganito yan eh. Oo, alam ko yan, nasa isip ko na yan eh. I'm sure may na-meet na kayong ganyan. Parang, pag nagpayo ka ng, what if kaya tol, tirahin natin yung ganitong klaseng idea. Oo! Diba? May na-meet na kayong gano'n. Nakakaasar siya, diba? And eventually, kung titignan mo naman yung buhay niya, wala naman siya ni isang na-apply doon sa lahat ng mga pinagsasabi niyang alam niya na lahat. Mismo. Ako, marami ako na-meet na ganyan. Meron pa na, hindi naman ganyan tinitira nila. Ganitong banat dapat yan. Kasi napanood ko sa game nila, ganito eh. Ganyan eh. Tapos rat ng ganito, rat ng ganyan. Tapos pag sinilip ko naman talaga sa microscope yung buhay nung tapo, tangin ng pari. Ni isa dun, wala ka na-apply ah. Parang, doon sila nag-fail. Hindi nila ina-apply, hindi nila ina-execute. Yan yung perfect example, pre. Perfect example talaga. Inulit ko pa. Na walang epekto sa buhay, di ba? Kasi kinlame na nila yung dopamine dun sa conversation eh. Which is, ako sasabihin ko yun talaga. Kasi, sabi, kinala nga akong ganyan talaga. Kasi pag gumanon ka, ano ba, 10 tayo dito. Ngayon, pag kinuha mo yung spot na yun, nakipag-unahan ka, magagawa talaga ng kahit sinong gago yun eh, di ba? Di ba? Basta nasa circle kayo na open forum to, pwede mag-usap, kahit sinong gagong malakas ang loob, magagawa talaga yun. Ngayon, pare, kasi ganito yun. Masarap kasi sa pakiramdam yun. Kaya sila nagkakaganon. Masarap sa pakiramdam yun eh. Tingin ko doon, bida-bida ba? Bida-bida nga. Bida-bida. Kaya nga marami nagiging bida-bida dahil gano'n. Masarap siya sa pakiramdam. Pero pag uwi niya sa bahay, wala naman siyang gagawin. Wala naman tira. Walang tira. Yes na ako naka-encounter ng ganun, pre. Tapos, ginaganon din ako. Yung parang, every time may idea, ganito yun dapat eh. Ito dapat yung tira. Kinang ina oh. Tapos, anong gagawin pag gaganon ng namimit mong tao? Pag sa atin, halimbawa sa grupo natin, dahil ito, in control tayo, align tayo sa gusto, hindi sasabihin lang natin, wala na, wag niyo na isama sa usapan yan. Hindi, maganda nga, isakyan mo siya eh. Kung ako sasakyan ko eh. Ganun? Oo nga no. Ginawa mo na ba? Nagawa mo na yan? Ganun. I-check mo siya. Tanungin mo, talagang effective. Mapo-point out naman niya kung ano talaga yun eh. Di ba? Oo nga no. Parang, tingin ko baka mag-utal-utal yun eh. Oo nga pre no. Patingin nga ako. Kunyari, mayroon siya sasabihin na, pre, ako nga, ganito, sa bahay, sa cellphone, sa kotse. Kunyari, sa kotse na lang, ganyan. Patingin nga ako, pre, patingin ako. Minsan may nati-check akong ganyan na dati pa eh. Mga inuman session, dami tayong nakakasamang ganyan eh. Yung buladas ang tawag natin doon, di ba? Mabuladas. Oo. Ano siya? Ayun, tangina, na-point out ko agad, Kasi alam niya dancer kami. So, nung inuman siguro, nagdala siya ng tropa, yung kausap ko na yon, dala siya ng kagrupo namin. So, hindi ko talaga siya kilala. So, pero dancer kami, papasikat siya. Sabi niya, alam mo dati, pre, tumatambling-tambling ako eh. Tumatambling-tambling ako. Ako yung tumbling sa tropa kasi tuturuan ko nga sila eh. Tumbling. Eto na. Tangina, naglabas na kami. So, patugtog, cyper konti sa labas. Sabi ko, di ba pre, tumatambling ka? Tumbling ka rito. Di narinig na rin siya ng mga tropa kasi nabubuladasan na nga sa kanya eh. Pinapatumbling. Sige, tumbling siya. Alam ko na sa karakas niya, pero hindi talaga siya tumatumbling. Talagang chinecheck ko lang siya. Ganun siya, buwelo siya. Kasi, yung kalsada pre, pababa. Baka sumobra ako. Ang tagal namin naghintay. Andong ka nun pre. Ang tagal natin siya hinihintay. Ano na? Sana sinabi naman niya, joke lang. Ganun. Wala. Sabi niya, hanggang sa una yung kalsada, hanggang sa sumunod na lasing na daw siya. Ay, hindi pre, next time na lang. Next time gagawin ko. Wag mo na yun. Lasing ako ngayon eh. Wala na, alam na namin eh. Di, bibitawan, talaga marunong yung bibitawan ganun kahit pa kamay. Oo, kahit pero hindi yung walang kamay, di ba? Yung vertical. Kahit tumbling kasi lang. Kasi yun yung bare minimum, kumbaga. Parang mali, doon pa lang, pwede. Pwede, di ba? Kasi pag kaya niya mag-tumbling, kaya niya mag-vertical. Di ba? Alam mo, wala, kahit yung unang gagawin bago mag-backflip, yung ganon, ang tawag ba doon? Ano ba yung tawag? Round off.
Round off. Round off muna, di ba? Kahit yun lang, pag mag-proper na ganun magawa niya, tapos natakot siya mag-backflip, Gets mo na. magigets ko na eh. Oo. Eh, hindi niya ginawa yun eh. Sabi ko, Di ba, kahit Kelly na nga lang eh. O sige, kahit Kelly na lang, di ba? Paharap. Mm. Makikita mo dun na physically K-pop. Pwede. Kasi makikita mo pag maganda yung Kelly. O kaya pag maganda yung round off niya, di ba? Ako, alam mo ang mahirap na situation. So, one example yun sa'yo. Ngayon ako sa akin, nalagay ako sa scenario niyan na mahirap kasi yung bida-bida, kilala ko, close ko talaga. So, halimbawa, bumanat siya ng ganun. Tapos, iti-test ko. At magbibitaw ako na, nagawa mo ba yun? Tapos sabihin, ito, pinapersonal na naman ako. Wala! Gaslighter! Gago! So, yun ang doon hindi uubra yung sinasabi mo. Pulatid. Pero, one way pa rin yan para malamang sumingaw na. Ba't ka may person? Nagtatanungan lang tayo rito. Ano ka ba? Di ba? Saka, sa pinili mo word, let's say palitan mo ng, pero na-test mo na. Parang ganun. Hindi, alam mo kung bakit personal na ganyan ng ganyan? Kasi relationship ang pinag-uusapan eh. Pamilya, relationship eh. So, bibida siya, dapat ganito yan gawin mo sa babae mo eh. O, tatanungin mo, ikaw, nagawa mo na. Eh, alam niya kung ano yung nalalaman ko. Sa pag ikaw, nagawa mo na. Di wala siyang karapatan. Wala nga eh. Kaya ako naiinis, pero lakas pa rin ng loob, pare. Ang tibay. Grabe yung mga ganun. Ang tibay talaga. Ang dami na nagsasabi sa kanya. Ka-close niya, strangers. Di ba wala siyang pinagkaiba dun sa unang kong ang binanggit na alam niya na lahat. Yan. Sa tuwing mag-open ka ng bunganga na, hindi pre, kasi ganun siya. Parang, hindi pre, ganun. Ganon. Kasi sa game na, ito ganyan, ganito dapat ang game, ganyan dapat ang Ganon. Kaya pansin ko nga sa mga iniisa ang trait nila, pre. Sila talaga yung pinakamaingay sa gathering. Basta pag merong maingay kagad sa gathering, alam ko merong babida talaga to eh. Pansin ko. Pero bakit yung, tapos yung may bitaw, hindi naman siya ganun kadaldal. Oo. Although maingay din siya minsan pag na-topic na siya kasi siyempre gusto niya rin mag-show off eh. Pero hindi kasing hype ng bida-bida eh, no? Sila Naman talaga, ng pre. bitaw. Ang problema, ito ang differentiation na makikita natin. Yung may bitaw, babangka siya, paminsan-minsan, basta pag trip niya or kailangan talaga. Pag tinanong siya, babangka pa rin yan. Pwedeng sa isang Mahilig pa rin bumangka yan. Oo. Pero masasabi ko, hindi sa lahat ng gathering. Kasi ang bida-bida, sa lahat Sa lahat yan. eh. Putang ina. Laging siya. Ito na Kaya naman. siya eh. Kilala siya ng buong pre. Yan. Totoo yan. Di ba? Kilala siya, kilala. Pre, si ba't ang ingay sa nun? Ganun talaga yun. Di ba? Ganun din. Lagi ganun description sa kanya. Totoo ba yun, pre? Yung sabi niya, huwag ka mapaniwala dun. Pero kilala mo yun? Oo. Tanongin mo siya kilala niya yun. Ganun din yun. Parang kilala siya ba? Kaya nga kilala siya sa kabulshitan eh. Bakit napaka-annoying ng ganong klaseng tao? Ito iwasan yung maging ganun Hindi pre, sa totoo lang, ang naaanoy lang sa mga ganun, tayo lang na marurunong. Kasi yung mga, halimbawa, patay na bata lang, gusto nila ng entertainment eh. Okay sa kanila yun. May nagagawang service sa kanila yung tao. Bangka nga ang tawag sa kanila. Bangka, OP. Tayo naaanoy tayo, pero sila, okay lang sa kanila. Yung mga tao may mission, maaanoy. Kasi feeling mo, sinasayang mo yung oras namin. Oo. Pero kung wala ka namang mission, nakatambay ka lang naman, makikinig ka na lang. Diba? May human TV ka dyan. Oo, may human TV ka. Sa wagay. Kasi tayo kasi medyo off na tayo sa bullshit. Huwag mo kayong bullshitin. Parang ganun eh, no? Magpatawa ka kung magpapatawa ka. Pero kung papasok ka sa seryosong usapan, tas bullshit ka, huwag mo na kami bullshitin. Parang ganun eh, no? Ganun. Mag-comedy ka na lang kung pwede. Ganun. Yan, pag ganyan comedy, walang problema. Tangin na gusto ko pa kainuman yung mga ganyan. Tama, May tropa kaming ganyan eh. Walang bitaw, pre. Alam naman niya wala siya bitaw. Pero komedyante, kaya gusto ko pa rin siya kasama eh. Gets. Pero di ka nagalit sa kanya ngayon? galit eh. Hindi nga ngayon. Merong isa na talagang ayaw mo nang makita eh. Hindi. Wala na akong galit sa kanya. Kasi pagka sa chat pa lang, nakakatawa na siya eh. Okay, sige. Naguluminahan ng mga ganong words. Meron kasing, yun, accepted niya yun. And wala yung ego masyado. And yung pinag-uusapan kasi natin, alam niya na lahat na tao, klase ng tao.
ang laki ng ego niya. Tapos hindi siya nagpapakorek, kaya siya bida-bida, di ba? Mismo. Oh. Iisa lang ang ugali ng taong ganyan eh. Kaya alam natin yung traits nila eh. Siguro kung may traits kayong ugali ng bawat tao, nandun sila sa category na yun eh. Hindi nagpapakorek, feeling alam lahat, wala namang execution, wala namang stable na ano ba, nang kinabubuhay man lang, kahit ganun na lang, hindi naman sobrang yaman. Mismo. Alam mo, pre, nalagay na ako sa spot niyan na so, bida-bida siya. So, ako, isa rin naman ako sa nagko-consider na meron talagang alamang matanda, ang lamang sa edad, meron talagang alam yan na wala nga sa mas bata. Tanggap ko yung realidad na yon. Kasi literal yun eh, yung haba ng buhay niya sa mundo eh. Totoo. 'Di ba? Lamang talaga. So magkakilala na kami. Wala na nga siyang maibutas sa akin. Kasi naghahanap siya ng paraan. Gusto niyang tusukin yung vulnerability ko eh. Bakit? Kasi gusto niya kunin yung spot na ako dito sa taas. Ako dito. Ngayon ako, ang lagi ko kasing question. So, ganitong common na binibitaw nila sa akin. Makinig ka sa akin kasi mas marami akong experience sa'yo. Ngayon sa akin, siya yung sabi sa akin. Ngayon sa akin naman, alam mo yung experience mo, gusto ko nga talaga yan eh. Gusto kong i-apply yan para umabante tayo. Kaso, sinasabi mo lang na matanda ka, marami kang experience, pero ano specifically? Kasi, nasubukan ko na yung kakayanan ko sa pera, nasubukan ko na yung kakayanan ko sa physical, nasubukan ko na yung kakayanan ko sa intellectual. Puro wala ka sa mga eksena na yon. At kung hahanapan kita ngayon, hindi mo rin naman mabibigay. Po-project. Hindi mo rin So, may problema tayo. Di ba? Dito papasok yung magical ng pera eh. Kasi putang ina kung merong sobrang daming pera yon, basag ka dun. Sa bagay. Yun na yun. That's it. Pero actually, hindi naman ako lalaban talaga kung ganun eh. Kung alam kong Kung sobrang palo yung pera, Oo. pwede Di- kang magbida. Okay? Yun talaga. Pakikinggan ko talaga siya. Doon, ang magical ng pera pagdating sa part na yun. Even nonsense people, basta may ganun kalaking pera, puta, magkakaroon siya ng power. Na parang, Pag-usapan nga natin. Kasi pre, alam mo, kasi diba, wait lang, may mga batang multimillionaire ngayon na sobrang nagpapaseminar sila, nag-aano sila. Most of the time, nonsense eh. pero papakinggan mo nga kasi may pera. Kaya nga eh. Tapos may a-attend. Tapos may susugal ng pera nila. Ito. But, me and him, in room, tagisan intellectual, experience, knowledge, wise. Nonsense eh. Alam niyo yun. Pero, dun talaga papasok yung power of money. Kasi pwede niya lang sabihin na, if you're better than me, dapat mas mayaman ka sa akin. Basag na ako dun. Oo, tama. Basag na ako dun. Pero, ganun talaga yung power ng money. So, dapat talaga, mas marami kang pera talaga. Isa pa nga gusto kong gawin eh. Halimbawa, ito totoo na to ah. Halimbawa, si JM, yung mas bata sa akin na mayaman. So, nasa posisyon ako ngayon na alam ko talaga may alam pa rin ako lamang sa kanya. Pero para maging productive, kasi siya rin, di ba? Dalang ikakatuwiran nga, yung pera eh. Pero ako, gusto ko pa rin na mangyari yung senaryo na yun, na magcha-challengean kami. At para masubukan ko, sige, isusubukan ko yung kung ano yung nalalaman ko, ibibitaw ko sa kanya, magsagutan tayo, sige. Kahit umabot sa point na kung mayaman ka, malaman na ta? Kung mas magaling ka sa akin, ba't mas mayaman ako? Ilalagay ko sa senaryo na huling card niya yun. Ibitaw niya sa akin huling card. Ngayon, kasi, dun sa pagdatalo na yun, hahanap ako ng tip dun kung ano yung ginawa niya eh. Yun talaga ang gagawin ko dun. Yun ang gagawin ko dun. Kaya talaga nasa point ako ngayon na pag may nakilala ako magaling to, sige, usap tayo, sige. Ibibitaw ko yung vulnerability ko, ibibitaw ko yung tingin kong tama sa akin. Gusto ko i-challenge mo, sige. Para pag na-realize ko na mali nga ako, okay, apply ko. Diba? Para makuha ko na yung makuha ko kung ano yung lamang mo sa akin, di ba? Ganun talaga yung goal ko dun. Tapos bago ko sabihin to kanina, ang sinasabi ko nga, gusto kong pag-usapan natin topic. Gusto ko lang din isingit.
yung sinasabi nga nila na mas mahirap pa daw ang magka-abs kaysa ang maging milyonaryo. So, So, sabi niyan? sa mga ano rin, mga post. theoretical, mga motivation, ganyan. Mas mahirap daw. So ngayon ako, Depende kung anong milyon. Eh kung peso, madali lang. yun alam na natin yung sagot sa ganun eh. Oo, kung dollars, medyo mahirap. Yung malaki, no? So mag-agree, okay, so sabihin natin yan, kung panggastos at pang bills lang naman, kahit hindi talaga siya mahirap. Hindi mahirap. Pero yung malaki talaga. Shitload of money talaga. Hmm. Mas mahirap yun. Mahirap, no? Mas mahirap yun. Kasi ako, Kasi nga, kasi sasabihin ko nga, mabilis na to. Go. Medyo okay na yung katawan ko, masaya na ako sa katawan ko. So, inaaral ko nga yung, yung sa perang part ka yung shitload of money. Parang hindi ako mag-agree dun sa sinabi na yun. Na dapat mas madali daw sa akin yun. Kasi nga, naka-build ako sa katawan Tsaka kung usapin lang naman pera or abs, kung yun doon lang tayo tatakbo, para magkaroon ka ng pera, you have to have more. Di ba? Pag more labas, more resources. Pag sa abs, less is more nga sa abs eh. Pag hindi ka nga kumain, lalong nagkaka-abs ka, mas madali. Kahit ka mahirap, nagkaka-abs eh. Ang na, magulat ka nga, di naman nag-gym, bato-bato katawan eh. Oo. Kaya nga eh. Wala, kulang lang talaga sa kinakain. Oo. Diba? Merong ganun eh, mga nasa squawka eh, diba? Oo. Hindi ako ang same analogy pag ganun. Kasi merong Genetics. Yan, genetics eh. So parang yaman na minana. Yun ang same analogy. Ayun, ibang usapan naman yun. Diba? Kasi ganun din naman sa abs. Mayaman pero may abs kasi genetics din. Sila may mayaman, meron pinaghirapan pero genetics din. Heredity rin yung yaman. Diba? So, sasabihin yun nga, pag pang bills, madali talaga siya. Basta peso, milyong peso, kaya naman talaga, madali lang. Kasi pagkano ba yun sa dollars? 20K? Ang kano ba milyong peso sa dollars? Oo. 20K, di ba? Oo, 20K. Puta, wala ka pa sa 1/4. Kasi, ang nakita ko, parang youngest millionaire sa Pilipinas is, peso around 25-year-old up to 31. Parang 1 million to 4 million sila pesos. Tapos parang 32 to 40 something, sila naman yung nag-average 10 million and up. Oo. Mag-ano ka muna, Timo? May AI lang ako. Oh, go. Kasi hindi, ako na lang, kung gusto kong magbigay ng tips dun sa mga taong bida-bida sa inuman, magbibigay kayo ng tips. Ang problema kasi rin sa kanila, nakita ko, ang similarities nila, inaangat kasi nila yung sarili nila. Hindi tuloy nakakabilib kasi nga wala ka nga nun. Kung magbibigay ako ng advice sa inyo, sa mga nagbibigay ng tips, isabihin ninyo na nagkamali ako dyan, wag mo nang gayahin. Mas masarap ang usapan. Again, it makes sense. Oo. Parang may evidence, mali. Kaya ganito ka. Hindi okay. Parang, oo. Dadaragin ka ba nila? Hindi. Hindi naman. Hindi ka na i-check. Oo. Kaya nga ganyan siya eh. Diba? Oo. Ako, okay yun. Sa akin, kung ganun ka magbigay ng tips, hindi kita, makikinig pa ako talaga sa'yo. Totoo. Kaya nga, napakaganda nung tip na, ang ganda nung mga ginagawa nung mga inspirational speaker na mga naggaling sa addict. Sa mali. Oo. Kasi yun ang point nila eh. Huwag nyo nang gawin to kasi nga galing ako dyan. This is the result. Oo, ito yung result. Ang problema kasi sa bida-bida, tol, ayaw nila ibaba yung pride nila na nga Isa na pa yan. tanggapin nga na masakit na nagkamali sila. Isa pa yan. Pilit nila pinagtatakpan. Manipulating ko nga sa mga bida-bidang ganon, manipulative eh. Pilit nila ang tinagtatakpan yung mga maling nagawa nila sa buhay para sila pa rin yung astig kahit di naman astig yung likod nila. Di ba yung background ng buhay nila? Ano yan? Tinan mo to, pre. Tinan mo, lumalabas dito sa, AI to, tinanong ko top 4% na tayo or, tinan mo, ang tinanong ko, what percentage of Filipinos have 500,000 pesos savings? Tinan mo, 4% lang ng Filipinos. 500 and up yan. Oo. Paano kung may 1 million o 2 million? Iba na yun. So yun na nga sabihin, top 4% na kagad tayo. Pag naka 500,000 pesos ka lang, top 4% ka na. Ayan o. Utang ina. Sobrang hirap ng Pilipinas pala talaga. Di ba? Yung ganong halaga ng money, magkano yun?
5K dollars? Ay, 10K dollars? $10K. Putang ina, sobrang Screenshot hirap ko nga talaga. si post ko. Oo, Sabihin ko, tayo na 4%er na pala ako. Tangina, Durango kayo lahat. Yan Sobrang nga hirap ng eh. Pilipinas. BSP galing tong data na to. Ayan, oh. Grabe. Kasi ang pinaka Ano yun, sa bangko or asset? Yung bangko cash- to. yung Cash pa lang to. ata yan. May cash ka sa 5 Oo, cash to. Ano, punta na tayo? Ito ba? Punta tayo sa kainan. Sige. Kasi Kainan na pala. Tapos na ba? Oo, tapos Oo, na. tapos Next na. topic. Inarasa mo naman ba talaga? Oh, timer yan. So, tinan mo. 9 minutes left. Pre, ang majority ng yung 62%, 5,000 below lang ang laman ng bangko nila. Ilang percent yan? 62%. Kalahati ng populasyon. Oo. Totoo kaya yan? Totoo yan, Accurate. pre. I mean, Dati ko pa, accurate. I hindi. think so. Sa nakikita ko, pre, ang dami talagang Pilipino ang walang ipon. Paano ka makakaipon, pre, sa 700 a day? Kaya sa totoo lang, Dumating nga ako sa punto na may 2K a day ang sahod doon sa corporate. Hirap pa rin mag-ipon ng malaki. Ang hirap. Paano natabi ko sa bangko nun? 5K, Mhm. 3K, times 12 mo. Ang liit pa rin. 30K lang. Mm. 40K lang. And also, naniniwala na ako kasi lately nabasa ko nga baksak daw ang ekonomiya ng Philippines. Kailan ba umangat? Utang inang yan. Yun ang tanong. Hindi na ako na-surprise sa bagsak eh. Masusurprise ako pag rising tiger na naman tayo. Doon ka masusurprise. Oo, parang, woo! Dami talaga mahirap. Paano ba naman DTI, pinasahan ng tax yung ads? Bago ka mag-ads ng page mo, submit ka dito, waiting ka ng 30 days, hintay ka maaprobahan, hanggang ilan lang yung pwede mong i-ads. Tapos submit ka na naman ng panibago, submit ka na naman sa DTI. Simpleng ads ng Facebook, pinera ng mga putang ina. Tax, ang laki. Sa mga small businesses, ang laki. Yung mga affiliate daw, Mm. akala ninyo walang tax yun, kaltas na pala yun, kaya pala ang liit na ngayon ng mga affiliate ng tao. Alam mo ka, Wala, Grabe. puro tax eh. sobra. Shopee, TikTok Shop, tinaksan. Dati wala namang ganun. Diba? Hindi, Shopee nga dati makapagbenta ka ng walang permit eh. Pati YouTube, tinaksan. Tangina nyo. Pati YouTube. Ayaw talaga yumaman. Kaya yan, nag-make sense. Pare. Ginahabol nila ngayon yung mga big vloggers. Tangina nyo. Kahit sabihin nyo malaking vlogger yun, tangina nyo ulit. Anong kinapitalize nyo sa YouTube? Hindi naman dito nakatayo yun. Tangina nyo. Kupal talaga kayo. Oo, pala. Gobyerno, sobrang kupal kayo. Tantado! Di naman nakatayo yung building ng YouTube dito. Di naman nakatayo dito yung business na naaabala ba Pilipinas? Tangina, sobrang bullshit, pre. Oh, shit. Tsaka may kaltas na YouTube dun eh. Tsaka boy, every ads ng mga biggest company dito, may tax na sila. Tax na. So bakit tataksan pa nila yung mga players sa YouTube? Gago nga. Tibay. Anyway, kayo ba mga pre? Anong masasabi niyo doon sa pinag-isapan natin? Leave a comment down below nga. May mga experience ba kayo sa mga tao na bibida-bida? Na-check nyo ba sila? Share nyo yan sa baba. Sino yan? Kamag-anak nyo ba yan? Interested kami dyan. Babasahin namin yan next Anong klaseng episode. bida-bida ang inyong na-experience? experience. Babasahin namin. Diba? Yes, yun. So yun, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Bakit? Yung voice mo parang na, ano yung Oo, voice? naubo ako eh. Pinipigilan ko lang eh. Pause ka rin bali. Maraming salamat. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Good! Ah! Ah! Kakain na kami, guys. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.